Breaking news, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nagpahayag na maraming umanong bansa ang ninais na tumulong sa bansang Pilipinas. Naku, China. Naku, gulat na gulat dito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinanggal na ang Keto 12. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan. Kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Maraming bansa umano ang nagnanais na pumasok sa military agreement ng Pilipinas. Ayon umano kay Defense Secretary Gilberto Teodoro sa isang forum sa Manila Overseas Club sa Makati nito lamang Martes na mas maraming bansa umano ang nanghahangad na lumagda sa isang Memorandum Understanding ng Pilipinas kasunod ng mga hakbang ng Canada, United Kingdom na lumagda sa kasunduan ngayong buwan. At ayon pa nga umano kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang paglagda umano sa isang Memorandum of Understanding kasama ang mga kalyado nito at mga kaparehong bansa ay bahagi ng plano ng gobyerno na palakasin umano ang kakayahan nito sa depensa. Gagawin umano ang pakikipagtulungan nito ng buo at nasa loob at hindi umano ito nag-aalinlanan sa mga karapatan na gawin ito bilang isang soberenong bansa. Ayon pa nga dito, ang isang Memorandum of Understanding ay nagbibigay umano ng isang balangkas para sa parehong mga bansa upang mapahusay umano ang kanilang bilateral cooperation sa larangan ng depensa, kabilang ang pagsasanay at pagbuo ng kapasidad, kagamitan militar at pananaliksik at teknolohiya. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, kaya maraming bansa umano ang gusto makisali sa military ng bansang Pilipinas at makipagsundo ito sa bansang Pilipinas. Ayon pa dito, ang Pilipinas umano ay matatagpuan sa isang strategic na lokasyon sa South China Sea na nagbibigay daan sa malalaking ruta ng kalakalan at mayaman sa mga likas na yaman, at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa militar ng Pilipinas ay nabibigay sa mga bansa ng akses sa mga ito. At ayon pa dito, ang Pilipinas din umano ay may lakas na ugnayan sa maraming bansa kabilang ang Estados Unidos, mga usapin at seguridad at depensa. Ang mga bansang ito ay nagkakaroon umano ng joint military exercise at iba pang mga aktibidad na nagpapalakas umano sa kanilang kakayahan at pagdepensa at seguridad. Mga kababayan, ano na naman kaya ang masasabi ng bansang China? Napakarami talagang bansa ang ninanais na tumulong sa bansang Pilipinas, lalo pa ngayon sa ginagawa ng mga barko ng China sa panghaharas sa mga barko ng Pilipinas at mga mangingisdang Pilipino kahit nasa loob ng eksklusibong economic zone ng bansa. Kaya ngayon, maraming bansa ang nagpapayag ng suporta sa Pilipinas at ninanais na nga makipagtulungan sa bansang Pilipinas. Tayon pa nga dito, sa hinaharap na lumalaking impluwensya ng China sa rehiyon, maraming bansa ang nagpapakita ng interes na makipagtulungan sa Pilipinas bilang isang paraan upang balisahin ang impluwensya ng China. Ang Pilipinas ay isang mahalagang aktor sa mga usapin hinggil sa South China Sea. Ang pakikipagtulungan sa kanya ay nagbibigay umano sa mga bansa na higit na impluwensya sa rehiyon. Ayon pa nga dito, dahil sa kanyang lokasyon sa Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas umano ay madalas na nakakaranas umano ng mga natural na kalamidad. Ang pakikipagtulungan sa militar ng Pilipinas ay nagbibigay sa mga bansa ng oportunidad na magbigay ng tulong sa oras ng kalamidad o krisis. Ayon pa nga dito, dahil umano sa palagi na lang hinaharas ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas, lalo na mga mangingisdang Pilipino, ang iba't ibang mga bansa ay nagbibigay ng tulong at suporta militar ng Pilipinas upang mapalakas umano ang kanilang kakayahan sa pagdepensa. Ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng malawak na kakayahan at harapin ang mga hamon at panganib na maaaring magmula sa China. Dayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sa pamamagitan umano ng pakikipagtulungan sa militar, ang mga bansa ay maaaring umano magbahagi ng impormasyon at intelihensya na may kaugnayan sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga hakbang na ginagawa ng China at nagbibigay ng oportunidad para mas epektibong pagharap sa kanilang impluwensya. Ang makipagtulungan sa militar ng Pilipinas ay nagbibigay daan sa pagpapatupad ng mga joint maritime exercise at operation sa pagitan ng mga bansa. Ito din umano ay nagpapalakas sa seguridad sa karagatan at nagpapakita ng kolektibong pagtindig laban sa mga paglabag sa batas at agresyon mula sa China. Ayon pa nga umano, ang pakikipagtulungan sa militar ay nagpapakita ng solidong ugnayan at suporta ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng diplomatikong pagsuporta sa Pilipinas sa mga internasyonal na forum at nagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa usapin sa South China Sea o sa West Philippine Sea.
Ito mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa mga narinig nyo at sa iba pang mga balita? Grabe ito mga kababayan, wala na naman umano ginawa ang atin mahal na Pangulo. Kasama lang naman umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Kaya walang katotohanan ang nababalitaan na natin na wala na umano unity team si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating Vice President na si Sara Duterte. Marami kasi ngayon gusto pabagsakin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya ginagamit nila umano ang pagiging unity team ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, wag lang ho tayo maniniwala at kung ano po ang sinasabi ng mga kritiko na walang ibang alam kundi sinisirahan ng gobyerno. Ito mga kababayan, umpisaan na natin ito para mas maraming alam ang ating mga kababayan. Pakinggan nyo ito at i-share ang video na ito mga kababayan at palike na din. Noong Enero 25, 2024, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education at nagbigay ng kanyang suporta sa bagong K-10 curriculum na matatag na inulunsad ng ahensya ng gobyerno. Sa kanyang talumpati sa Basic Education Report 2024, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DepEd sa kanilang pagsisikap na muling itayo ang sistema ng edukasyon sa bansa na nagpapayag siya ng kanyang kasiyahan sa bagong K-10 curriculum na matatag na naglalayong bigyan na mas maunlad na kinabukasan ang mga kabataan ng Pilipinas. So ayun po mga kababayan, balik K-10 na po tayo. So tatanggalin na po ang K-12 mga kababayan. Kaya ito, sinusuportahan ng ating mahal na Pangulo ang ginagawa ngayon ng DepEd. Hinihikayat din umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na suportahan ang bagong curriculum na nagpapakita ng kanyang malasakit at dedikasyon sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. At ayon pa nga umano dito, maaari din umano magbigay ang Pangulo ng karagdagang pondo o resource para sa mga implementasyon ng bagong curriculum. Grabe pala talaga ito si Pangulong Ferdinand Marcos mga kababayan, napakasipag. Grabe, ang talino nito mga kababayan. So yun po, nasa lahat nating viewers, i-share nyo po ang mga video na ito. At ito, pakinggan pa po natin ang kanyang mensahe. Should be showcased in our classrooms. The gist of which is this: a learner with books on the table, a well-trained, highly motivated, well-paid teacher in front of them, teaching a curriculum carefully curated to their needs. At sa gitna nito, ang sentro ng ating pagsisikap, isang batang natututo. To those who are hungry, we will provide meals because one cannot feed the mind if the stomach is grumbling. Our school-based feeding program should have beneficiaries carefully chosen, supplies locally sourced as much as possible, complemented by similar nutrition programs by other agencies in accordance with the National Nutrition Program. To ensure our students and teachers' health, we urge the DOH to work with the DepEd by strengthening health centers to support the network of school-based health facilities and dental clinics. Every school will steadfastly stand as a no-bully zone. In fact, when the K-12 was up for review, the teachers on the ground were the first to be asked for their feedback. They willingly gave theirs, not because they are against change, but because they want change to succeed. And when it comes to reforms, they are not more passive recipients of alienated implementers. They are much more than that. Teachers are incubators of ideas. Teachers are innovators.